is a funny thing. Whenever I give it, it comes back to me. Ang daming plano. Plan A, Plan B, Plan C. 2010 pa lang. 2011, nag-Spain kami. Ito ang naisip ko. Dadaling ko siya doon sa ospital kung saan siya pinanganak. Hindi. Parang nandun na kami, pero wala yung moment eh. So I had it all the time sa bulsa ko. Andyan lang. So yung trip namin kasama ng family, plinano muna namin na August 3 mismo, doon kami pupunta doon sa Butterfly Dome, sa lobby ng MGM sa Macau. Kinausap ko yung mga tao na kung okay pa ng August, tapos may gagawin ako, baka pwedeng pipe in music, bla bla bla. Lahat ayaw, ni-reject. So, tinapos namin yung show na pinapanood namin, yung House of Dancing Water. Tapos tumakbo kami kaagad sa MGM. Ang may alam lang nito, dalawang bayaw ko, yung kapatid kong si Angelo at si Lou Jude. Dahil sila yung kukuha ng camera. Nani-rehearse namin the night before. When you love someone, your heart beat so loud. So, hinila ko siya sa gitna. Tapos hindi niya alam ang nangyayari. Bilang hindi ako pinayagan mag-pipe in music. So, nilabas ko yung iPad ko. Nanginginig ako. Nilalagay ko sa teka niya. Hindi ko ma-shoot finally. Plinay ko. Siguro mga 2-3 seconds, parang na-realize, ano kaya to? Pagkalabas ko ng ring, wala ako nasabi. As in, niyakap ko na siya, kasi alam na niya yung nangyari. Wala rin siyang nasabi. Miss Marian, will you be my wife? Alam mo, malaking bagay na kasama yung people who care. They were really part of our story. Never know this world, but that was when I ruled the world. Kanino? Hindi ko alam. Ako maalala. Babae ba to? Oo naman. Hindi ako nagkakamali, parang grade 6 yata ako. Pero alam ko mga grade school ako. Sa first crush ko, taga Cavite. Pero patakas. Yung on-cam, Sinunod mo lang ba ako doon? nung una, hindi eh. Hindi mo ako sinunod. Hindi. Daya? Para daya. Ibang-iba sa first kiss ko. Kasi coming from, nagmarimar kami ni Dong na sobrang trabaho ay trabaho lang. Kailangan galingan ko. Kailan mo naramdaman yun na hindi nagka-trabaho? Hindi na siya sa Marimar. Hindi na siya sa Marina. Jezebel na to. Sana po hindi po ikalulungkot ng buhay ko tong interview. Very fast. First kiss off-cam? Ninakaw mo, no? Sa kotse nga yata. Ninakaw mo, no? Medyo. Kung nakilala ko siya 15 years ago, siguro masasabi kong hindi siya ang babaeng mapapangasawa. Alam niya, umpisa pa lang hindi ko siya talaga gusto at alam niya na medyo bad vibes ako sa kanya. Yung mga earlier years ko, yung gusto kong nasa challenge ako. Ayoko yung babaeng alam kong madadalian akong maligawan. Gusto ko yun talagang mahihirapan ako. Yung ganung proseso, ini-enjoy ko yun. Hindi ko makakalimutan. Ate Yan, may nagpapabigay sa'yo, sabi ni Jinky, yung PA ko dati. Hi, Hello Kitty, chocolate. Sino may bigay? Si Sir Ding Dong po. Sabi ko, okay. Okay, lagay yung sa van. Tapos nakita ko nakatingin siya sa malayo ko, Pero sobrang doon ko naramdaman na, bakit nakikilig ako sa kanya? Bakit ganun yung naramdaman ko na alam kong hindi po pwede? Kasi alam kong meron ako at meron siya. Naging proseso rin siya yung mga panahon na yun. I was not entertaining the thought of it. Not even, a single drop of it. Pero nung time na naging single na ako, naging free na ako, doon ko
siya na-appreciate. Kaya doon pa lang nabuo yung mga tingin. Kasi di ba, sino ba namang hindi titingin nung unang pagkakataon pa lang, like sa Marimar pa lang, dapat tinitignan ko na siya ng gano'n. Actually, nakaka-conscious talaga tumingin yan. Alam ko kasi na may laman na sa tumingin. Dati kasi parang susulyapan ko lang yan. Bababulgam lang yan, nakadikwatro. Ganyan-ganyan lang yan. Pero nung Jezebel, iba na yung tingin niya. Talagang kulang na lang higupin ka niya. So, nararamdaman ko naman yun. At kaya umaarti ako lalo. Mabuti na lang din na hindi ko tinalon yun nung time na yun. Dahil mas maganda pala yung nag-aantay after. Things fell on the right place at the right time. Kapag nakipagrelasyon kasi ako long term ayoko nung papalit-palit. Ina-assure ko yung sarili ko na kapag magkakarelasyon ako, gusto ko yun na. Magmula nung grade school, nung nagkaroon ako ng first girlfriend, tuloy-tuloy yan. Walang panahon na wala akong girlfriend. Hindi kasi ako naniniwala dun sa, 95% na ako, kailangan may 5% ako sa sarili ko. Hindi ako ganun magmahal. Pag nagmahal ako, warak lang, bibigay ko talaga lahat. Parang, After nung breakup ko, recent breakup, sabi ko ay choice ko maging single. So kaya nung nag-engage kami ng konti sa isang happy relationship. It started just being, parang by just being happy together. Ganun lang naman. So ayoko siyang lagyan ng label o basta happy lang. napaisip ako sa sinabi ng lola ko. Anak, sigurado ka ba sa papasukin mo? Artista yan. May makaka-partner yan. Hindi mo alam kung saan pupunta yan. Pwedeng ngayon, okay. Bukas, hindi. Sigurado ka ba dyan sa relasyon? Kung gusto mo yan, siguraduhin mong kaya mong panindigan. Tumawag ako kay mama. Sabi ko, mama, samahan mo ako. Church tayo. Hindi ko makakalimutan na pumunta ako sa Quiapo. Nagdasal ako. Sabi ko, Lord, kung para sa akin si Dong, ibigay mo na siya sa akin. Sigurado ako na mamahalin ko siya alagaan. Pero kung hindi para sa akin, huwag na lang kasi ayoko masaktan. Hanggang sa kinabukasan, tinawagan mo ako, sabi mo, punta ka dito sa bahay ni Dong kasi may inuman. Sabi ko, ayoko direct. Kasi ayoko, wala akong driver. Di ba nagdahilan ako sa'yo nun? Tapos tumawag sa akin si Dong, sabi niya, susunduin kita. Sabi ko, ayoko, huwag mo na ako sunduin. Nag-iinarte ako nun. Sabi ko, Lord, sign ba to? Kasi sinabi ko, kung hindi para sa akin, tama na. Pero bakit kinabukasan nung gabi na yun, tumawag ka sa akin? Tapos nung ayaw ko na nag-iinarte ako sa'yo, siya yung tumawag sa akin. Tapos sinundo niya ako. Nandun tayo sa Spencer. Nakauwi na kayong lahat. Sabi ko, uwi na ako, hatid mo na ako. Sabi niya, hindi kita uuwi. Mag-uusap tayo. So napag-usapan namin ganun. Doon ko naramdaman na seryoso talaga siya sa akin. Na yung commitment na gusto ko, ibibigay niya. Nung umoo ako na sinabi ko sa kanyang lola, no, sabi niya sa akin na wag mo saktan, di ba? Mahalin mo siya. Opo. So, with full conviction yun. With full conviction. Hindi pa siya nagpo-propose sa akin, nagpatattoo siya ng pangalan ko. At nilagay niya, MGP. Pilido niya na ang nilagay niya sa katawan niya. Sabi niya, dun pa lang na pinatuto kita. Dumali ka na sa dugo ko, hindi na kita pakakawala. Someone na makakasama ko sa mga gagawin ko pa. Yung pag magkasama kaming dalawa, yung nakikita ko na masaya siya na kapag kasama ako. Someone who doesn't necessarily have to agree with me, but someone who will be with me. Tumaba man ako, sumeksi man ako, yung alam kong makukontento sa akin. And someone who shares the same dreams as I have. Gusto ko na kaya niyang panindigan kapag nagkaroon kami ng pamilya. Siya yun. Gusto ko at ko. Darling, I will be loving you till we're 70. It's not enough to settle with just promises and forevers. It's really all about doing it and committing to doing it. Pagkatapos nito, di bubuo kami ng mas magandang pagkakataon at magandang buhay bilang magkakaanak kami. Marami tayong capability na magmahal ng maraming tao. Nandyan yung pamilya mo, nandyan yung mga kapatid mo, nandyan yung mga kaibigan mo, katrabaho mo, lahat. Pero lahat yan may iba-ibang klase ng pagmamahal. Mama ko, papa ko, lola ko Tapos si Dong. Kung saan siya sa akin, it's 100% of course of her spot in my heart. Talagang punong-puno yun. Punong-puno yun. Pag hinati mo yan, yung kalahati ng pamilya ko, pero yung kalahati ng buong buo kay Dong. People fall in love in mysterious ways.
isa lang pangarap ko. Magkaroon ako ng pamilya, magkaroon ako ng asawa na hindi ko mararanasan yung nangyari kay mama, sa kay papa. Higit lalo sa anak ko kung magkakaanak. Kasi ang hirap-hirap talaga. Na sobrang thankful lang ako kasi tumawag ako kay mama na parang, Mama, parang artista na ako, hindi ko na kailangan ng allowance, hindi mo na kailangan na bigyan ako ng luho. Kahit kay Papa, soli ko na yung kotse kasi kaya ko nang bumili ng kotse. Parang iba na pala yung gusto ko, hindi na pala yung material na bagay. So sabi ko kay Mama, Mama, uwi ka na. Kasi kung talagang mahal mo ako, patunayan mo na mahal mo ako. Ayoko yung puro material na bagay. Umuwi si Mama. Hindi siya nagdalawang isip. Sabi niya, anak, uuwi ako para sa'yo. Nagtiis si Mama hindi magtrabaho ng ilang taon. Sabi ko nga, yung ilang taon na wala si Mama, sa isang buwan na ginawa niya sa akin, nabigay niya lahat yung pagkukulang niya. At si Papa, gumawa siya ng paraan na mukha kaming tanga, nag-chat kami ng English Tagalog. Na barok-barok yung mga pinagsasabi namin na everyday may communication kaming dalawa na sobrang thankful ko kay Dong. Isa siya sa mga dahilan kung bakit nakilala ko yung mga kapatid ko kay Papa. Pinush niya ako na kailangan natin puntahan si Papa mo para makilala mo yung mga kapatid mo. Si Dong ang gumawa ng paraan. 6 years malaking bagay na nagsama kami ng 6 na taon. Nakita ko rin kasi siya nung mga panahon na if you're pushed against the wall, doon mo makikita ang karakter ng isang tao. Capable siya maging ganitong klaseng asawa, ganitong klaseng ina. Sinasabi ng tao na, hindi kayo bagay ni Dong kasi opposite kayo. Kasi si Dong ganito. Pero sabi ko nga, napatunayan ko sa sarili ko na ang tao parang hanggat hindi mo nakakasama, hindi mo malalaman kung ano yung pinagmulan. I made a choice. It felt right. Everything felt right with her. Sobrang thankful ako na pinapakita ni Dong sa tao bakit niya ako minahal at bakit niya pakakasalan si Marian. Baby, now take me into your loving arms. Bihira akong magsabi na gumagawa akong desisyon na buong buo. And this is one of the best decisions na ginawa ko. This is just the start. What really matters is kung ano yung mangyayari pagkatapos. Yun talaga yung buhay. Yun ang simula ng journey. Wisit ka. Naiyak mo. Hindi ka ba susuko? Hindi. We took this step. Kumbaga parang cliff yan. Hindi naman kailangan malaman kung gaano ka kataas tumalon. Kung magaling ka ba lumangoy. Pero ang tanong, tatalon ka ba kasama ako? And yun lang importante sa akin. Kung tumalon na kami, bahala na ako. O, talon! Talon.